Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa STOE channel. So ngayong araw na ito guys ay magre-rewind tayo ng motor ng electric fan. So meron na po tayo mga previous video na ginawa para po sa rewinding ng electric fan. Kaya lang po may mga kasamahan tayo ngayon na bago na tuturuan natin paano po gumawa ng motor ng electric fan o mag-rewind ng motor ng electric fan. At tama-tama sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para at least habang nagbibideo tayo ay nakakapagturo tayo. Ito yung mga i-rewind natin ng motor. At meron tayong dalawang kasamang pogi ngayon na tuturuan natin paano mag-rewind ng motor ng electric fan. Okay? So ito pong motor ng electric fan na ito na gagawin natin ngayon ay ang size po ng core ay 16 mm. Kuhanan mo buddy. Ayan, 16 mm po ito. So susulat natin dito. Ito yung size ng core natin. mm. Okay? So 16 mm po siya. Ito po yung ating rewinder na gagamitin. At marami po itong marking, mga butas. So magiging size po ng coil natin is 1 inches by 1 1/4 or ayan po 30 by 33 mm yung ating pong magiging coil. Ayan. So ito po kasing ating molde o yung tinatawag natin na hulmahan natin sa Tagalog ay marami na adjust po siya. Kuha na mo buddy. Ito. So may mga butas po ito rito. Pwede po siyang ilipat. So depende dun sa size ng inyong core o inyong coil. I mean, tatanggalin natin itong isa para makita nila yung sample. Para po makita natin yung sample. Ayan. So ito po yung ating ginagamit na molde. So itong ating shafting, nakalusot po dyan. Depende kung gaano kalaki ang coil na gagamitin natin. So may mga sizes po yan. So ito po yung kumbaga sa ito yung tinatawag na universal. Universal po itong dinesign po natin itong ating molde na ito nang sa gayon ay magawa natin kahit na iba't ibang size ng core. Kasi pag ang core po ay maliit kagaya nito, so mas maliit yung coil kumpara sa may core po kasi ng electric fan na ganito. Ito po yung stator mas makapal po ito, so mas malaki po ang coil na kailangan. Kaya po ang ating pong molde ay dinesign po natin na marami po siyang sukat. Okay? So umpisahan po natin. Ito pong ating gagawing pagre-rewind. Punta muna tayo dito sa ating whiteboard. So ang electric fan, gaya po na sinabi ko sa mga unang video natin, meron tayong dalawang coil. Para mas madaling maintindihan, yung primary at saka secondary. Primary saka secondary. Or itong primary tinatawag nila na running coil. Ayan. Yung secondary naman po, ito po yung ating starting coil. Starting coil at saka po yung speed nandito na rin. Speed ng coil, dito po natin nilalagyan, saka po yung capacitor. Ayan. Okay? Basahan. So, punta muna tayo dito sa primary coil. Meron po tayong apat na coil na para po sa ating primary. So, ito yung ating core na gagamitin. Meron po tayong 16 na slot.
Pag binilang nyo po yan, simula dito, 16 po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, meron po tayong 16 slot. Ang gagawin po natin dyan, hahatiin po natin sa 4. Kasi ang rewind po ng motor, kagaya po nito, ay mayroon pong 4 na coil. Ito po yung ating running coil. Then, ipapatong natin dito yung starting coil natin. Okay, so punta tayo dito. Yung ating running coil, meron tayong 4 na coil. Ang ikot po natin yan ay una clockwise. And then, yung kasunod na coil, counterclockwise. Then, kasunod clockwise. And then, yung pang-4, counterclockwise. So, ayan po. O, sa schematic diagram, tatlo, 4. So, gagawa po tayo ng 4 na coil para po sa ating running coil. So, umpisahan natin. So, ito po yung setup natin dito po sa ating gagawing motor. So, 16 po ang ating 16 mm yung kapal ng ating core o yung stator natin. Ang ginagamit po nating data dyan 740 turns. So itong pangalawa 740 turns, 740 turns, and then yung pang-4 740 turns. So tagsi 740 po yan kada coil. Okay, umpisahan natin guys. Ayan. Okay, ito po ang ating DIY na rewinder. So kapag ka po makikita nyo po nag-count po siya, ayan, i-reset na lang po natin. So umpisahan natin guys. Ayan. Okay, sandali lang. So ngayon po, ito po ang setting natin. Kunan mo buddy, 740 po ang turns na gagawin natin kada coil. So ang mangyayari po niyan, meron tayong 4 na coil, 1, 2, 3, 4. Kada coil po ay 740. So kaya po natin sinet ng 740. So pindutin natin reset para mag 0. And then i-on po natin itong ating rewinder. Ayan po, ganyan lang po siya. Dahil po baguhan tayo, pag baguhan, medyo bagalan lang po natin yung speed. Kasi pagka po mabilis, mabilis din maputol ang wire. Sa umpisa, medyo bagalan natin kasi high speed po itong ginagamit natin na rewinder. Depende po sa pagsanay ka na, pwede mo nang bilisan. Pero pag hindi ka pa sanay, so bagalan lang po natin. So yung wire natin, ganun-ganun natin para mapuno ng pantay-pantay kada isa. Okay. So 740. So proceed tayo do sa pangalawang coil kasi 740 na po yan eh. Yan, dito tayo sa pangalawa. So lalagyan natin ng rewind, reset natin ulit itong timer natin. And then padyakan natin yung pedal para umandar. Ito po yung pampaandar niyan, kumbaga sa sasakyan, silinyador ito. Para umandar yung ating motor.
Kaya malapit na siya, medyo hinahinaan natin yung yung pagandar para hindi tayo sumobra. Okay, so ito pong rewinder natin, humihinto siya pagka tama na po yung count. So kahit apakan mo yan, hindi naaabante yan. Okay, so proceed tayo sa pangatlong coil natin. Then para umandar uli yung counter natin, press natin yung reset button. Pag nag-zero po yan, at dinapakan mo yung silinyador, aabante na siya uli. So dinesign po natin ito para po hindi po tayo sumusobra sa pagbibilang. Kasi baka mamaya nakipagkwentuhan habang nagre-rewind, lumagpas. Nangyari po sa amin yan nung manual pa po kasi ito. Ngayon po, habang nagre-rewind ka, pwede ka ngayon makipagkwentuhan. Hindi mo na kailangang isipin. Di ba? Medyo mag-slow down ka lang kapag malapit na po yung count para hindi lumalagpas. Kasi pag nakabuelo siya, lumalagpas pa din eh. So hindi pa ganun ka-perfect yung design natin. Ayan, lumagpas ng isa pero hindi naman po yung critical. Pwede po nating tuloy na yan. Then punta tayo sa pang-apat na coil. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, tapos na yung coil natin. Ikot natin. At tuloy natin. So, ayan po at natapos na yung ating running coil. Mamaya gagawin natin yung ating starting coil. Masking tape body. Okay, so tatanggalin po natin yung ating pong coil. At para po hindi tayo ito po ay tinitape namin isa-isa. So, depende nga po ito sa diskarte ng gagawa. Kung paano po nyo i-rewind. Depende po yun sa sa inyo kung paano nyo po mapapabilis o gusto nyo traditional way yung inyong pagre-rewind.